Happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. At ang ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol sa nutrition for migraine. At ang ating makakasama ay isang nutritionist dietitian ng Adventist Medical Center Manila na walang iba kundi si Ma'am Eden Elesan. Hello, thank you po sa lahat. Ayan. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito at muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataon upang matuto kung paano iingatan ang aming mga katawan at sarili. Nawa po ay samahan niyo kami at ang aming mga taga-subaybay sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, isa na naman pong napakagandang topic ngayong araw ang pag-uusapan natin. It is a nutrition for migraine. Ayan. Yes. Yung migraine po mga kaibigan, Sir Rodney, ito yung halos lahat ng tao parang meron. Pag sumakit yung ulo nila, ay iniisip nila migraine na o kaya yung iba naman po ay kala nila, ito ay tawag dito, sobrang hirap na nasakit. So may mga espesyalista po tayo na sila po mismo ay talagang expert dito sa migraine. Alam niyo po, etong migraine kasi hindi siya pang matanda lang. Kahit mga bata, pwede maka-experience nito. At gusto nating maunawaan na hindi po ito mahirap din i-treat. So may mga factor kung bakit po kumbaga, may mga factor kung bakit sumasakit yung ulo nila pag nagkakaroon sila ng migraine. So, parte po dito ang ating pagkain, tama po? Yon, mga pagkain, yung lifestyle natin. So, kung makikita nyo po sa inyong screen, ito nga po ay yung nutrition for migraine natin, ay kailangan po talaga makita natin yung mga sintomas yan. So, isa po dyan is yung one-sided head pain, yung nakakapag-nausea ka and vomiting, and then, yan, yung visual disturbances, especially pag may tumatama po na ilaw, yung bright spots and pattern before the eyes, at saka po yung, papansinin natin, may mga frequent, pain dun sa one side ng iyong ulo. At saka po, minsan, palipat-lipat ito. Okay, so most common yung sa temple part, tsaka minsan papunta sa head to face natin yung pain, no? So, yan po yung mga sintomas ng ating migraine. At gusto nating malaman, ito bang sakit natin sa ulo, migraine ba talaga to? Kasi iba-iba yung, meron tayong cluster headache, may tension headache tayo. So, ito po sa screen natin, malalaman natin na ito ay migraine pag ito ay nag-last up to from 4 hours to 42 hours. So ganun siya katindi at pa-severe, medyo usually be severe, kumbaga medyo severe siya. Tapos ang mapapansin natin ay talagang yung pain niya, may episode siya. Ganon. So maganda pa rin magpakonsulta tayo sa doktor. So may dalawa po tayong classification. Actually, iba-iba naman. Oo, headache at saka migraine. Yes. Ano po yung mas severe doon, Ma'am Eden? Actually, yung tension headache, both sides kasi, masakit. Hindi natin masasabing mas matindi yun, pero iba-iba lang yung classification niya. So, di ba nga, nababanggit natin, kahit onting sakit lang sa yung kalingkingan, ramdam ng buong katawan. How much more yung headache. So, yung migraine, medyo iba yung characteristics niya kasi tumatagal siya up to 72 hours Oh, so mas matagal po yung migraine. Migraine, kaysa sa headache lang, tension headache, tsaka cluster headache. Kasi yung cluster headache, one side siya, tapos naglalasang 30 minutes to 90 minutes, so 1.5 hour. Pero yung migraine kasi talagang pang matagalan, dire-diretso. Yung cluster naman po is iba't ibang parte. So, lumilipat-lipat siya. Lumilipat-lipat. Okay, so, eto po, itinatawag nating yung hemicrania or half of the head po, madalas po sa may forehead, temple, ear, jaw, or eye, yung sakit, yung pain niya. Tapos, medyo masusuka ka. Tapos, pag nakaamoy ka, nasusuka ka. Pag may tumama bigla sa mata mo, nahihilo ka agad. Tapos, medyo nagiging watery eyes ka. Nagkakaroon ka ng watery eyes and then runny nose. So, ito po ay madalas nakikita sa mga ages 10 to 30 years old, no? Kala natin pang matanda lang siya. Pero pati yung mga bata,
bata, especially for women, kasi yung mga babae po, syempre, talagang multitasking din siguro sila, Oo. hindi makapag-relax madalas. Mm-mm. So, kaya po, mas madalas po sa kababaihan ito. Ang napansin ko, Ma'am Eden, ngayon ko lang siya nalaman kasi ako personally, pagkagising ko, like pagbukas ko ng ilaw is sensitive talaga sa light. Na parang ang sakit sa ulo na kailangan ko siyang patayin. So every time nagigising ako, dimmed lang. May effect po pala yun sa ulo o sa utak natin kasi nagko-cause siya ng headache or migraine. Actually, migraine, ano siya maraming causes nun. Mm-mm. Pero nagtitrigger yung pagbilis ng yung bright light doon sa ating, syempre sa mata natin, eventually sa utak natin. So talagang maganda talaga yung ginawa mo, dim lang. Kasi syempre, pag binuksan mo yung mata mo, nasanay siyang madilim pa tapos biglang bright biglang light. bukas. Yes. So mainam yon talaga. So magandang tip yon sa atin po mga kaibigan na siguro yung cellphone natin, wag nating... Ako tiniturn ko pagkagabi na, tiniturn ko siya into night. Kasi iba yung brightness, tsaka medyo relax na, medyo calm na yung ilaw. Pansinin natin pagising natin, tingin agad tayo sa sakit sa ulo niya. Ayan, so wag na nating dagdagan yung present condition natin na may migraine tayo. So iwasan natin yung mga nagpapatrigger pa sa migraine. Okay. So ang focus talaga natin is ano ba yung nutrition para po sa migraine. Pero tandaan po natin, meron din mga causes po ang migraine. Ito po yung disturbance in blood circulation, altering constriction and dilation of the blood vessels in the brain. Kasi po yung mga ugat-ugat natin, marami. Maliliit po yan sa ating utak at kailangan po yung blood flow niyan ay tama, maganda para enough po yung oxygen tsaka yung dugo na pumunta sa ating ulo. Tsaka po syempre mga food allergies nagkukos po ng migraine, yung low blood sugar, yung tension, depression, water retention, especially po sa may mga patient tayo may kidney disease, menstruation, yung nagme-mens, and then monthly po, and then too much or too little sleep. Importante po yung malaman natin. Sun glare, emotional changes, flashing lights, pati po yung lack of exercise, dental problems, and low blood sugar. Wow, grabe. Ang dami pala, no? Ang napansin ko rin dito is yung depression and tension. Yes. Since we are working at home, at the comfort of our home, as very common ang depression, and kapag pressure pa sa work, yung tension. So, dalawa ang possible causes. Tama yun. Kasi talagang yung dapat ang alagaan natin yung utak natin Kasi ito yung sentro ng ating katawan at ito talaga yung gagana talaga. I mean, yung katawan natin susunod yan kung ano yung inaanong isip natin. So, ingatan din natin. So, yung mga stress, kahit po working from home pa, talagang marami tayong mga stresses na kailangan i-manage. Okay, so kaya po, we suggest na iwas po tayo sa mga fast-acting carbohydrates. Ito po yung mga sugary foods, all white flour products, processed food. Kasi po sila, mabilis mag-shoot up yung blood sugar mo. So, kung mabilis din mag-shoot up yung blood sugar mo, ay mahihirapan din po yung mga ugat natin i-handle yung dami ng blood sugar. So, pwede rin mag-cause yan ng migraine. Okay? And then, yung mga junk foods po, kasi wala siyang essential nutrients na makakatulong po sa ating brain function, sa ating migraine. At madalas po, ito po yung nagko-cause din ng migraine. Nalala niyo po ba yung mga hindi na kumakain dyan ng mga fast food o kaya yung mahilig kumain lang ng mga natural. Pag nakakain sila ng merong tawag dito, may betchin, MSG, monosodium glutamate, sumasakit agad yung ulo nila. Ako, number 1 yan sa akin. Pag napakain ako sa ibang lugar, pag halimbawa yung pagkain ay may MSG, talaga ang sakit agad ng ulo ko. Ang hirap naman din kasi iwasan kasi ang linamnam pag may MSG pero kailangan po nating iwasan yun kasi isa po pala yun sa mga causes ng migraine. Yes. Tsaka yung mga junk food, syempre, yung mga mabilis lang nating nabibili, nabubusog tayo, pero hindi naman lumulusog tayo. Ayan. Okay, tsaka syempre po, we want po sana yung mga B-complex na pagkain, matataas sa B-complex, kasi ito po yung kailangan para po makaiwas tayo o kung meron tayong migraine ay mabawasan yung
pain natin, ma-relieve tayo sa pain. Kasi mga B-complex po, ito yung may folic acid, ito yung may niacin, thiamine, na kailangan ng ugat natin sa utak. So, ito pong mga pagkain yung mga B-complex na sources na yan, ay matatagpuan natin sa mga plant kingdom. Meron po sa avocado, sa bananas, sa broccoli, sa inyo pong pechay, sa inyo pong malunggay, lahat po yan ay may mga B-complex. Especially po pag kayo kumakain ng mga brown rice, saka mga legumes, mataas sa B-complex yan. Wow! Ito pong nakita ko dito is green and leafy vegetables or green and leafy foods. Yes. So, nakakatulong po pala yun sa ating headaches or migraine. Yes. Busog ka pa, syempre, bawas pa yung sakit sa ulo mo. At saka mura pa. Bawas pa yung sakit sa bulsa. Sa bulsa. Ulat bulsa. Okay? Tsaka isa pa po, we advise po na magnesium, yung mga pagkain pong matataas sa magnesium, kasi tinutulungan po niya yung calcium na gawin niya yung trabaho niya para ma-decrease din po yung migraine attacks. No? So, at least mga 350 mg of magnesium. At yung magnesium po natin, sa mga, ito pong makikita natin sa screen natin, ito po yung kailangan natin. Kung nakikita nyo yung edad nyo, kung gaano karami po yung kailangan ng magnesium, yan po yung dami. Ngayon po, tandaan nyo, may magnesium-rich food tayo, sources, at isa dyan sa mga yan ay yung broccoli. Wow, paborito ko to. Yes, 1 cup lang yan, you have 38 mg na agad ng magnesium. Siyempre, hindi lang naman broccoli na kakain mo. Hinahaluan mo rin yung iba, like yung beans. 113 mg na yan per 1 cup. So, yung 130 mg na magnesium, makukuha mo na doon sa 1 cup ng white beans. Kala lang natin, didelata lang yan, pang ano lang yan, pang halo-halo lang yan sa pagkain. Pero it has magnesium po. Ano pa? Yung ating brown rice, syempre pag kumain ka ng beans, gusto mo haluan ng kanin, kakainin mo pati siya. rice, oo. Yes. 89 mg of magnesium per 1 cup of cooked na rice po yan. So, kala natin, carbohydrates lang meron sa brown rice, pati po magnesium. Mataas din po yan, pati thiamine, pati B-complex. Nako, sa mga may hilig sa white rice dyan, mag-switch na kayo into brown rice. Yes. Napaka-healthy pala nito sa ating katawan. Yes. At isa pa po, syempre, pag halimbawa kumain kayo ng beans, pwede nyo haluan, di ba yung white beans natin, pwede nating haluan ng spinach. O kaya sa mga Pinoy, yung kulitis natin. No? Kasi mga nasa 158 mg na po ng magnesium. Yung per cup of spinach. Tandaan nyo po, nabanggit natin kanina, mga nasa 350 mg yung magnesium na kailangan mo para matulungan yung migraine attacks sa'yo na ma-relieve ka. That's per day, Ma'am Yes, Eden. per day. Per day. Eh kung kumain ka ng 1 cup niya, 158 na agad. Yeah, oo. Tapos Umaga, tapos tanghalian, tapos sa hapunan, Yes. kumpleto na. Kasi yung brown rice mo rin, meron. Tapos meron din yung beans mo, meron din yung broccoli mo. So, sa isang kainan, almost yung half nung need mo, nakuha mo na. Okay? So, ano pa po, yung soybeans natin, yung ating mga iniin mo na soy milk, pati po yung inyong mga tokwa, pati po yung taho, mataas po yan. Per cup po niya, nasa 148 mg na of magnesium. Pati po pala ang soya milk is magnesium rich? Yes. Oh, Yan kasi, per cup pa lang yan. Ibig sabihin, pag na-boil mo siya, napakuluan mo siya, na-extract mo, di ba mas marami pa makukuha mo at more than a cup. So, ibig sabihin, 100 or even 200 plus pa yung magnesium na makukuha mo sa soy milk. Wow, laki pala. Ngayon ko lang. So, kailangan, ito, meron tayo sa ating cafeteria. Yes, meron so, tayo. meron po tayong soybeans dito sa ating cafeteria. Kung sino man po ang may gusto, pwede po kayong mag-order. Yes, pwede naman magpa-deliver ngayon. Magpa-deliver Yung Healthy Bites din. natin, laging may produce yan na mga soy products. Yeah. Okay, ano pa po yung mga matataas sa magnesium? Siyempre, ang inyo pong paboritong squash, kasi ito pong squash, itong kalabasa nyo, kaya pala yung mga bata, ito yung baby, pag halimbawa, supplementary feeding, isa po ito sa mga kailangan, no? Squash, hindi lang pampalinaw ng mata, pampaganda na skin, kundi pampaganda po yan ng ating brain din. Tsaka makaiwas din sa migraine, no? So, 60 mg per 1 cup boiled. So, talagang masarap ang kalabasa. 1 cup lang to, Yes. no?
And then, syempre po, would like to share with you din, although hindi ito sikat sa atin, pero if ever man makakita kayo sa store ng dried neto, then i-enjoy nyo kasi mataas din ang magnesium neto. Ito po yung tinatawag nating figs, no? 111 mg per 10 medium. So, hindi naman masyado malaki. 10 medium niyan, 111 mg na po of magnesium ang pwedeng ibigay sa'yo. Etong figs, honestly, Ma'am Eden, hindi pa ako nakakatikim nito. Ano bang lasa nitong figs Papatikimin na to? kita mamaya. Meron ako dyan. Ayan. Yun. Yun yung sa Bible po ay talaga makikita mong nababanggit simula Genesis hanggang Revelation at staple food yan ng mga nasa Middle East, no? Kasi ang tamis niya, tsaka ang taas ng kanya mga nutrients, especially pag halimbawa nasa wilderness ka, pwedeng siya maging masustain yung hunger mo. Saan ba ito nag-grow? Mostly, ma'am? Mostly talaga sa mga malalamig na countries. Malalamig na countries. Tsaka, I don't know, kasi si Israel naman, hindi rin naman sobrang lamig. Pero, mayaman sila doon. Mayaman sila sa figs. And then, we have also, mga kaibigan, yung ating tofu. Iba pa yung nabanggit ko sa soybeans kasi syempre, lalagain mo yun, extract mo. Ito naman, pag tofu, yung kalahating cup, 118 mg na. Wow. Yung makukuha mong magnesium. Ito, pwede natin to ihalo sa ating mga niluluto na mga, Gulay, pwede siyang fried, yes. Gulay, mga Pwede siyang haluan lang ng mga stir-fried, carrots. yes. Yun. Tsaka pwedeng balutan mo lang ng nori. Yung parang maliliit na cubes and then babalutan mo ng nori. Sarap. Tama po. Mga alternative natin yan doon sa talagang animal flesh. Okay? Animal meat. And of course, yung mga beans po ay mayaman po sa magnesium. Mayaman din sila sa calcium. Ayan. Kaya tandaan natin, itong magnesium and calcium and B-complex, importante po ito when it comes to treating and relieving migraine. At saka hindi lang, ma'am, hindi lang sa migraine yung calcium is for bones din. Yes. Ayan, ang dami niyang nagagawa talaga. Oo, napaka-healthy pala nitong foods na to kung ating kakainin o i-consume every day. Yes. May mga tanong ba tayo sa mga viewers sige. natin? Tingnan natin, ma'am, kung may mga questions tayo sa ating mga viewers. Eto, nanonood si Ma'am Amelia Garcia. Thank you po sa inyo. Ayan. Salamat si Ma'am po. May Kiamko Baang, happy morning daw Good po. morning po. Reynora Bencito, hello po. Thank you Happy po. morning po. And nandito rin si Mr. Teddy Baang. Happy hello morning. po, Nice sir. topic, Ma'am Eden, and Thank God you bless. po. Salamat. So, kung kayo po ay may mga katanungan o suhestyon, ilagay lang po yan sa ating comment section at ating pong pag-uusapan ngayong araw. Yes, okay. So, yung calcium po mga kaibigan, so nabanggit natin kanina, yung B-complex, magnesium, and calcium. Yan po yung mga important nutrients na kailangan po para kayo ay matulungan yung inyong migraine. Kung hindi naman migraine yung nararanasan nyo, kahit headache So, kahit po yung mga stress natin, pwede mag-cause yan ng migraine. So, malaking tulong po itong mga essential nutrients para po kayo ay ma-relieve. So, yung calcium, yan po ay matatagpuan natin sa mga leafy vegetables, pati po yung mga nuts natin, pati mga tofu natin, mataas po yan. Siguro sa mga susunod, we'll be more focusing on mga calcium-rich food individually, no? Halimbawa sa bawat grupo. So, maaari pong ma-share namin ito sa mga susunod pa. Now, ito yung gusto nating i-avoid. Kasi syempre, kung may nutrition for migraine, meron din mga pagkain na talagang nakakapag-trigger ng migraine. Ito po yung mga chocolates. Oh, favorite ko pa naman yan. Di ba, akala natin pag nag-chocolates tayo po, no? Parang pakiramdam natin, nare-relieve yung pain natin, we feel good. Guilty ako dyan. Lalo na pag nag-aaral, chocolates talaga. Kasi sweets, yung sugary foods, naku, bawal pala to. Yes, it has magnesium naman po yung mga chocolates. The problem is, kasi siya, nutrient robber siya Ninanakaw niyo yung ibang essential nutrients, especially the thiamine and yung mga B vitamins na iba. Kaya po, ang nangyayari ay hindi rin niya nagagampanan yung part na magnesium kasi nga mayroon siya mga toxin or mga effects na hindi maganda. Okay, ano pa po? Yung mga dairy products kasi
kumbaga mataas, sobrang taas ng calcium niya, pero acidic naman siya sa ating katawan. Naku, guilty na naman ako dito. Yung mga milk tea, ang hilig ko kasi sa milk tea. Mga once a week nagbi-milk tea palang ako. puti-puti Hindi pala pwede. Inis ko pangpaputi yung milk. Yung kasi naabutan natin no, nung lumalaki tayo. Para pumuti ka, inom ka ng ng gatas, pero hindi naman Pero mix after lang. that, ng pagkainom ko ng milk tea or mga dairy products, nagbo-bloat ako, ma'am, and then masakit yung ulo after. Tapos parang gusto ko siyang isukar, ilabas. Yes. Kasi wala naman talaga tayong enzyme to digest yung mga dairy products Kasi lactose intolerance. Lactose intolerance, Hindi yes. tayo pang kagaya ng mga animals na meron silang enzymes to digest Ayan, sa that. mga kaibigan ko dyan o kakilala at sa ating mga viewers, iwasan po natin ang mga dairy products. Yeah. Tayo po ay mag-shift kasi may alternative naman po Yes, tayo sa tama. dairy. So, nandyan po ang soya milk at other products na healthy at hindi makakasama sa ating katawan. Yes, saka ang maganda kasi doon, pag nag-switch ka, hindi lang mapaprevent yung migraine Pati kasi yung overall health mo, yung mga sakit makakapag-prevent ka like cholesterol, yung mga heart disease, diabetes. Kasi yung dairy, it has cholesterol it has saturated fat. So, hindi lang pang-trigger dun sa migraine yung mapaprevent mo, kundi yung mga iba pang sakit like yung heart disease nga. Okay. So, pati po yung itlog mga kaibigan, pinag-iiwas din po natin kayo. Pag may migraine kayo, kala nyo po, yes, mataas po ang protein nito, may albumin yan, pero syempre po, kasama po siya sa mga dairy din. Okay? So, pati po yung seafoods, no? Tuwan-tuwa tayo minsan, ang dami-daming iba't ibang klaseng seafoods. Tsaka, sabi natin, mataas nga rin po yan sa protein, pero mataas din po yan sa uric acid. At tsaka cholesterol. At yan po ay talaga nagpapakipot din ng ating mga ugat. Talagang sobrang taas din kasi ng sodium niyan. So, malaking bagay para makapag-trigger yan ng migraine. Natin. Yes. So, Ma'am Eden, bago po tayo magpatuloy, may question po dito si Yes. Ma'am Penina Mariano Vega Fria. Yes po, ma'am. Is there a preferred medication treatment for patients with acute migraine? Yan. Maganda po talaga na yung dun tayo sa mga doktor natin, magpa-consult at sila po yung may karapatan talagang magbigay ng pinaka-medication. Kasi, syempre po, i-assess nila yung pasyente. Tapos yung pasyente, syempre yung doktor, doon siya magbe-base din ng medication niya. Okay, so sa kanyang nararamdaman din, Yes. Kasi maa-assess siya thoroughly. Yung pagkonsulta o pagpunta sa ating mga doktor ay napakalaking bagay. Yes, kasi i-consider din doon ng doctor yung mga allergies nila, yung mga history nila, past medical history. So, much better po kasi yung pag binabanggit lang natin yung mga medication, syempre yung dosage po nun, yung para talaga dun sa inyong anak o kapamilya ay magiging sakto basta nakausap nyo po yung doktor. Ayan. So, hindi lang po pala basta-basta na pagbibigay lang ng medications. Yes. Ito, At meron po ulit ditong tanong, si Ma'am Mercy Valdez Guarin. Good morning po. Gagaling pa po ba ang migraine ko? Nag-vegetarian na din po ako. Nagpaska na din po ako. And meron pa din po sakit ang ulo ko. 20 years na po ang migraine ko. Wow, 20 years na daw po. Maaari po kasing kaya nga kailangan talaga nagpapacheck siya regularly sa doktor nila kasi para may re-evaluation. And then, isa pa po dyan is, yung water intake din, importante. Hindi lang po yung mga plant-based yung kakain natin. Yung water intake nyo, yung tulog, yan, tulog, importante yan. Kasi, maaaring yung iba, natutulog nga ng mabilis ang pagpunta nila sa higaan, pero ang dami pang ginagawa sa kama. No, nag-Facebook pa, o kaya naman yung iba, naman ay pagising-gising sa gabi dahil inom ng tubig, ihi ng ihi. So, napuputol din po yung inyong tulog. Pangapat naman po ay maaaring yung lack of exercise saka yung sunlight natin. Kasi tatandaan po natin, migraine, kumbaga ang treatment natin dyan is holistic approach. No? Bukod sa medication nyo, bukod sa plant-based nyo, dapat po yung lifestyle nyo ay correct din at maayos din. Tsaka po yung stress management. Kasi maaaring halimbawa, marami pa tayong iniisip, lalo pong nagpapakonstrict yan ng mga ugat-ugat natin. Ayan. So, ayan po ang dapat nating tandaan o dapat mga iwasan sa ating mga daily routine o ating ginagawa sa pang-araw-araw. Yes.
Ayan, patuloy po tayo, ma'am. Isa pa po yung soft drinks nagtitrigger din po yan ng migraine because it has phosphoric acid, yung mga phosphates po. Pati po yung alcoholic drinks, please, kasi marami po yung carbon dioxide, monoxide, nakaka-apekto po at na inaagaw niya yung oxygen doon sa ating bloodstream, sa ating mga ugat, kaya naman po it can cause migraine. So, hindi lang po to sa beer, no? Lahat po ng alcoholic Drinks, yeah. Lahat ng fermented drinks naman talaga. And then, yung mga fast food po, fast life din tayo. Pag nagpa-fast food tayo, high fat siya and preserve. At alam natin na ang dami niyang MSG, mga pampasarap, mga preservatives na kung saan hindi po maganda sa ugat natin at sa ating pong nakakapag-trigger na migraine. At remember din po mga kaibigan yung coffee natin. Nako, kasi po, guilty ako dyan. nagko-constrict ng blood vessels natin, mga ugat-ugat. So, ginigising tayo, parang binubusong tayo ng with energy. Pero actually, ito lagi ko sinasabi po mga kaibigan, no? Yung energy na binibigay niya sa'yo ngayon is dapat yun yung energy pang future mo pa dapat. Kaya pag dumating ka in your future na, wow, dumating ka na sa 40 years old, 50 years old, lumalabas na yung sakit mo, yung panghihina, kasi nagamit mo na at the early age mo. Kasi nga, inom pa tayo ng coffee. Pero kung mahilig sila sa coffee, ma'am, may substitute din naman tayo. Yes. Ito ang rice coffee. Yes. Available ba to sa ating... Healthy Bites. Meron sa Healthy Bites, okay. Available po ang rice coffee sa ating Healthy Bites. Ito po ay possible substitute for our daily coffee. Lalo na't guilty ako dito, ma'am, pag kailangan ko ng extra push or extra boost, talagang coffee ang iniinom ko nang walang laman ng tiyan. Yes. So, it's bad pala kasi nakaka-bloat and yung possible na mag-trigger ng migraine. Yes, totoo yun. So, yung mga coffee, yung mga, when we say kasi coffee, basta yung rice coffee, it's a coffee pero made of rice. So, wala siyang caffeine. So, kung hindi naman po kayo nagko-coffee pero nag-chocolates kayo o kayo mga drinks na may caffeine like tea. Kasi yung may mga narinig tayo ng mga tea na sikat ngayon. Pero, pag binasa mo yung kanyang nutrition facts, yung ingredients niya, meron siyang caffeine. So, iwas po tayo sa mga caffeinated drinks po. So, hindi lang decaffeinated, kundi no caffeine dapat. And then, syempre po, yung pork, yung mga meat, especially the pork, talagang na-mention niya sa isa sa mga, sa maraming pag-aaral na talagang it can cause migraine. Okay? So, iwas-iwas po tayo sa mga karne, lalo na po sa karneng baboy. Kasi hindi po ito maganda sa ating overall health, tsaka sa migraine po natin. Ayan. So, sa mga ating pong manonood, alam ko po na medyo kayo po ay na-overwhelmed dito sa ating topic for today. Pero kaya naman po natin itong ma-achieve kung dadahan-dahanin natin ang ating lifestyle. Tama. At baguhin na dahan-dahang pagbago ng ating lifestyle at pagkain. Tama. Ayan. So, hindi kailangan biglain talaga, ma'am, na from meat into vegetarian agad ako. So, slowly, take your time. At darating din po yung oras na tayo ay mag-shift into full vegetarian. Tama. Kaya kailangan i-assess din natin ang ating sarili, yung capacity natin, yung kaya nating magawa, yung doable lang. So, importante sa lahat po ay na-educate kayo, nagkakaroon kayo ng awareness, nagkakaroon kayo ng preparation. Eventually po, magagawa niyo yan. At kung if ever man nagtutuloy-tuloy kayo, tapos nadapa, wag po kayong gagapang, tatayo kayo. Ayan, oo. Wag dapat talagang ilaban natin ang ating lifestyle, ang pagbabago sa sarili. Kasi sa atin naman ito nagsisimula, yung initiative. Tama yun. Tsaka hindi mo masisisi yung iba. Kung halimbawa talagang patuloy sumasakit yung ulo mo or may migraine ka, may magagawa at magagawa po kayo. Huwag po natin sisihin yung kapwa natin, kung sino man, kung bakit masakit yung ulo natin. Kasi buhay natin to, we can manage po yung stress natin, we can sleep early, kung magdidesisyon tayo, kung halimbawa kakain tayo ng healthy, kaya din po natin yan. Kung iinom tayo, kung magpapatawad tayo at gagawa tayo ng mga maganda, ay siguro talagang magiging maganda yung ating lifestyle. Mas magaan ang ating pakiramdam. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, iiwan po namin itong verse na ito sa inyo. Ito ay Job 6, verse 10. Then I'd still take comfort, relieved even though in persistent pain. For I've not denied the words of the Holy One. Yeah. So, ayan po. This is about the God who strengthens us to
His words, Yes. tayo po ay gagabayan niya at iingatan niya sa ating mga gagawin. Ayan. Yes. May mga tanong po ba tayo, yung Ayan. mga ating viewers? Tingnan natin kung tayo po ay may questions pa po. Yes. Nandito po si Ma'am Penelope Reyes. po Siya sa po ay inyo. bumabate. Thank you po, Ma'am Eden. I learned a lot from this topic. Thank you po. So, ayan po. As of now, Ma'am Eden, wala na po tayong Yes. any questions. Good. May any take-away home. message po kayo sa ating mga viewers bago po tayo magpapalala? Mari po yung ating mga simpleng sakit ng ulo ay magpatuloy yan pag hindi po natin babantayan yung ating lifestyle. Mm-mm. So, kala natin simpleng sakit lang yan, isang gamot agad yan, nabibili natin sa drugstore, Mm-mm. pain reliever, hindi po ganon. Kailangan po i-identify natin bakit sumasakit ng ulo natin at wag po nating bigyan ng solusyon ng agaran. Mm-mm. Dapat ayusin po natin yung ating lifestyle para naman hindi lumala yung ating migraine o sakit sa ulo. Mabilis, interchangeably kasi yung yung migraine tsaka sakit sa ulo eh. Pero Mhm. kasi yun talaga yung mararamdaman mo pag may migraine ka. Mm-mm. So kaya po mas makakapaglingkod ka sa Panginoon, makakagawa ka ng mga daily activities mo na walang kahirap-hirap kung tayo po ay walang migraine o kung may migraine man ay marirelieve tayo kung tayo ay magpapaka-healthy. Ayan. So, message po sa mga continuous na yung migraine nila, tuloy-tuloy na, hindi nawawala, talagang persistent migraine. Ano po ang pwede nating iiwan? Oh. Kailangan po lagi kayo magpakonsulta sa inyong doktor. Talagang i-practice nyo yung mga natututunan nyo when it comes to lifestyle. Hindi yung basta alam nyo lang, hindi naman tayo nag-exercise every day. Tapos you have to manage your stress. Take time talaga to unwind. Halimbawa, kahit napakadami yung ginagawa for the whole day po, kailangan mo isingit yung exercise. Unahin mo siya, i-priority mo siya. Take a deep breath and then mag-inom tayo ng tubig. At saka, syempre, i-surrender natin talaga yung ating mga pains and suffering sa ating Panginoon kasi siya po yung great physician natin. Na kahit anuman pong nararamdaman natin ngayon, siya lang ang makakagamot sa atin at walang imposible sa Panginoon. Ayan, maraming salamat Yes. po, Ma'am Eden, sa iniwan yung knowledge o topic ngayong araw na ito. Ang dami po naming natutunan. Pero bago po tayo magtapos, pwede niyo po ba kami ipanalangin? Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli kami nagpapasalamat sa pagpapaalala sa amin ng aming lifestyle, ng aming mga pagkain, ng nutrisyon ay importante para kami ay ma-relieve sa migraine o kaya kami ay makaiwas. Umaasa kami na patuloy niyo pong pagpapalain ang aming mga viewers, sila po'y papalakasin niyo at iingatan. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Eden, at Yes. sa ating mga manonood. Kami po ay subaybayan yung muli, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock, dito lang sa Lifestyle Medicine. At hanggang dito na lang po tayo. Stay healthy and stay safe wherever you are, and don't forget that lifestyle is medicine.